Woman, behold your son. Here is your mother. Para sa ating tagapagsalita, ang mahal na Birheng Maria ang perfect description ng isang pilgrim of hope o sa Tagalog, isang manlalakbay ng pag-asa. Na kay Maria daw ang lahat ng katangiang inaasahan sa isang tunay na pilgrim of hope. Alamin natin kung bakit. Mga kaibigan, ang ating pong tagapagsalitang susunod ay si Father Hans D. Magdrulang, ang parish priest ng Our Lady of the Assumption Parish sa Malate, Manila. At ang kanyang pagninilay para sa ikatlong wika, Woman, behold your son. Behold your mother. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "Here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." From that time, the disciple took her to live in his home. My dear friends, the Gospel of the Lord. Bilang isang naging anak na taong totoo ng ating mahal na ina, si Kristo ay nakaramdam din ng maraming naranasan ng mga taong kagaya rin natin sa ating mga nanay. Nung bata ho tayo, isa ho sa mga bukang bibig natin kapag tayo ay inaabot ng takot, inaabot ng pagod, kapag tayo po ay natinutukso, inaaway, isa ang ating bukang bibig. Susumbong ko kayo sa nanay ko. Habang tumatanda, tumatagal, nakakaramdam na rin tayo ng pagod sa mga ginagawa natin, sa mga trials natin, at isa ho sa mga lagi nating naiisip, uwi muna ako sa bahay. Dalawin ko muna si nanay. Pag sinasabi natin yun na, uuwi muna ako. Pag sinasabi natin yun na, pupunta muna ako kay mama, alam mo natin yan. Sa puso at isip natin, kasi gusto nating magsumbong. Gusto nating magpahinga. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, bilang ngang anak na taong totoo, si Jesus nakatingin sa kanyang nanay habang siya ay unti-unting nalalagutan ng hininga. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kanyang sakit, sa gitna ng kanyang lungkot na nararamdaman, tumingin siya sa kanyang nanay. Siguro, gusto niyang sabihin, "Ma, ang sakit-sakit na. Ma, ang hirap-hirap na. Ma, tulungan mo ako." Alam niyo po, sa sandaling ito ng ating pong pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoon, kapag itong ikatlong wika na ang ating naririnig, kadalasan ang pinagninilayan natin dito ay ang sakripisyo, ang pagmamahal ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Na alam niyo, hindi ho perpekto ang aming pagsasama ng aking nanay. Sa totoo lang ho, na hindi naman ho naging magic yung aming ordinasyon na nung pinatong ho ang kamay ng obispo sa aming ulo ay hindi na kami naging makulit na anak, hindi na kami naging palasagot na anak, hindi na kami naging sumpunging anak. Hindi ho eh. So nandun pa rin yung aking mga struggles, ang aking mga imperfections bilang isang anak ng aking nanay. You know, pag ako nilalapitan ng mga tao, "Father, please pray for my son, pray for my daughter." Especially, sino ba naman ang madalas, wag mo magsiselo sa mga tatay, ang mga madalas na lumapit sa aming mga pare to ask for prayers, ang mga nanay, "Father, please pray for my family, pray for my husband." Alam ko po sinasabi, alam niyo po, mas makapangyarihan ang dasal ng nanay. No, every mother's prayer is so powerful. Kaya ho siguro may naging pare kasi may nanay na nagdasal.
May nanay na nagsakripisyo. At kaya nga ako nahihiya ako minsan. At siguro dapat mahiya tayo kung hindi na tayo nahihiya kapag sinasagot-sagot natin ng magulang natin. No, hindi mag-change, hindi magbabago. Kahit na mas mayaman ka na sa nanay, no, ikaw na bumibili ng gamot niya, ikaw na ang nagbabayad ng kuryente at tubig, hindi magbabago. Anak pa rin tayo, sila ang nanay natin. Kaya nahihiya ako minsan. Kapag ako'y nagiging matabil, ako'y salbahing anak ng aking nanay. Isa po sa mga pinagtatalunan namin, sige, dalawahin ko na para makarelate kayo. Kapag dumadalaw ako sa akin nanay, hindi lang naman po dahil pagod ako, hindi lang po dahil may kailangan ako. Sana ho wag mawala sa ating mga anak naman. Maging excited tayong umuwi. Not because gusto natin magpaluto lang ng pagkain na paborito natin. Not because gusto lang natin magpahinga dahil nakakapagod sa trabaho. Simply because we want to see them. We want to be our mother or we want to be with them. Gusto nating makasama sila. Dahil pag tinignan mo sila, tumatanda sila. Huwag kang umatungal at sasabihin mong hindi ko kailangang mawala ka kung hindi ka naman gumawa ng paraan para manatili sila. Habang nandito pa, habang kasama pa, dalawin mo. Pag ako'y dumadalaw sa bahay namin, naku po, ito naman ang pinagtatalunan namin. Dumalaw nga ako, tumakbo naman sa kusina. At buong halos nandun ako, nasa kusina. Bakit? Naghahanda ng ipapabaon sa akin. Hindi pa ako nakakaalis, meron na siyang gustong ibigay sa akin. At naku po, binibiro ko minsan, huwag ka na mag-ayos dyan, ma. May pagkain din kami sa kumbento. Hindi, konti lang. Huwag na, sige na. Magtatalo kami. Paano ko aalis kung hindi ko naman kukunin yon? At ito na yung pangalawa, makaka-relate kayo ng mabuti dito. Kahit kayo ay matatanda na. Bago ko umalis, ang sasabihin niya, mag-text ka pag nakarating ka na. Mag-text ka pag nakauwi ka na. Oo, ma. Mag-text ka, oo, ma. Huwag mo kalimutan, oo, ma. Paggaba ko po, paglabas ko, may nag-text. Saan ka na? Sabi ko, gate pa lang. Bakit? Bakit kaya sila ganon? Siguro kasi napakaliwanag sa puso ng bawat magulang, lalo na ng isang nanay, na kapag tumalikod ng kanyang anak, hindi niya alam kung ito'y babalik pa sa kanya, kung ito'y makikita pa niya. Kaya gano'n na lamang ang nanay. Kaya siguro yun ang ginawa ni Kristo. Bago siya umalis, bago siya mamatay, tinignan niya ang kanyang nanay. Bago niya ibigay ang kanyang ina sa kanyang mga alagad, pinagmasdan niya marahil ang kanyang ina. At sa kanyang unti-unting pagkaubos ng hininga, nandun din ang kanyang pasasalamat. Sapagkat tahimik siyang inalagaan, tahimik siyang sinamahan ni Maria sa kanyang buhay sa mundong ito. Kahit maraming nang aaway, kahit maraming hindi tumatanggap, kahit maraming nanakit sa kanyang anak, nanatili siyang ina na tahimik na nagsasakripisyo. Lahat itinago ni Maria sa kanyang puso. Lahat kinaya ni Maria sa kanyang puso. Pero ito yung pangalawa. Ito po, paborito ko itong ikinukwento na ugali ng isang nanay. Total minsan ako'y nagmimisa pa dati sa isang mall. Isang linggo, dumating ho ako, no, nakita ko nung isang lalaki, malayo pa ako, Father Hans, naku, buti na-meet kita in person, paborito talaga kita. Sabi ko, naku, thank you po. Sabi niya, alam mo, Father, linggo-linggo kitang pinapanood, linggo-linggo kitang sinisimbahan dito. Sa isip-isip ko, nang bobola to. Linggo-linggo daw, once a month lang ako nagmimisa doon. Once a month. Minsan yung pambobola nyo, magpapahamak din sa inyo. But anyway, thank you po. Sabi niya, alam mo, Father, tuwang-tuwa ako kapag sinesermon mo, kasama yung nanay mo sa mga homily mo. Sabi ko, kayo tuwang-tuwa, ang nanay ko galit na talaga. Alam niyo po, isa sa mga pinagtatalunan namin ng nanay ko ay ganito. Sagutin niyo po ako, mga nanay na nanonood ngayon. Bakit ba kayong mga nanay kasi? Pag nagdadala kayo ng bag, kung di ang laki-laki, ang bigat-bigat. Bakit ho ba? Minsan nakita ko yung nanay ko, aalis kami, ang laki ng bag. Sabi ko, ma, ang laki naman yan, mag-overnight ka ba?
Alam nyo, tayo naman nagagalit tayo. Naiinis tayo, ang laki ng bag nila. Pero wag ka, magtanong ka, meron ka bang biskwit? Meron. Meron ka bang tubig? Meron. May by Jessica? Meron. Lahat naman ng kailangan natin, nasa bag niya. Nagagalit pa tayo. Bakit? Sapagkat alam ng nanay, bago siya umalis, ang iniisip niya muna, ano kayang kakailanganin nila? Kaya kahit mabigat, kahit mahirap, kahit masakit, kinakaya nila. Dinadala nila. Kapag po nagtatalo kami, isa lang ang sagot ni Mama, bitawan mo yan. Hindi ko pinapadala sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. I think, my dear brothers and sisters, this Holy Week, let us listen to our mother. Let us remember our own mothers here dito sa mundo. I am sure, isang beses, minsan sa buhay natin, sinabi nila sa atin, anak, bitawan mo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan lahat ng galit na yan, yung pagod na yan. Ang problema sa atin kasi kung minsan, kaya tayo napapagalitan ng nanay natin sa trabaho natin, sa mga kasama natin, minsan pati sa ministry natin. Itong lagi niya sinasabi, anak, kaya mo pa ba? Anak, bitawan mo na. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Ang problema sa atin, kukunin mo lahat, gagawin mo lahat. Pag nahirapan ka, pag nasaktan ka, aawayin mo lahat. Sira ulo ka ba? Kaya anong sabi ng nanay natin? Anak, bitawan mo na. Let go. And let God. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng pagninilay natin ngayong Biyernes Santo, sa pangatlong wika ng ating Panginoon, hindi lang niya ibinigay ang kanyang ina, kundi ang nais ni Kristo, anak, narito ang iyong ina. Pakinggan mo siya. Magtiwala ka sa Kanya. They say, sometimes a mother can take care of 10 children, but 10 children could not take care of a mother. Ngayong panahon ng Hubileo, panahon ng pag-asa, tayo po ay sinasamahan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, sapagkat siya ang nagbigay sa atin din ng pag-asa sa pagsilang ni Jesus sa mundong ito. Kaya nga ngayong taon na ito, napakaganda po ng imbitasyon sa atin to become pilgrims of hope. Tayo ay maglakbay, hindi lamang ng may pag-asa. Tayo ay maging pag-asang naglalakbay. Alam mo ninyo, minsan kasi ay ang laging bukang bibig lang natin, dapat meron tayong hope sa buhay. Dapat meron tayong pag-asa sa buhay. Kaya nga, huwag kang susuko, huwag kang aayaw sa trabaho, sa pamilya, sa mga pagsubok sa sarili. Pag nagkakasakit, huwag kang aayaw. Dapat daw meron kang pag-asa sa buhay. Pero mga kapatid, kung ang sinasabi ng mga nanay natin, kung ang bilin lagi ng nanay natin, anak, pipiliin mo ang sasamahan mo, pipiliin mo ang kakaibiganin mo, huwag kang makikipagkaibigan sa mga salbahing bata, ay ito po ang huwag nating kalilimutan. Sometimes, dapat ang sinisikap natin ay hindi lamang sila makahanap ng mabuti, tapat, mapagbigay na kaibigan. Ipagdasal din natin ang inyong mga anak na maging mabuti, tapat, at mapagmahal silang kaibigan. Huwag lang tayong maghanap. Sikapin din nating maging isa sa mga hinahanap natin. Do not just become pilgrims of hope. Let us all become hope in pilgrimage. Tayo ay maging pag-asa para sa ibang tao rin. Kaya nga ho, bukod doon sa ating tinawag na prayer, fasting, and almsgiving, sabi ho natin ang 3 haligi ng Kwaresma na katatapos-tapos lamang ho ay ang panalangin, sakripisyo, at ang kawang gawa. Huwag natin kalimutan yung pangatlo. Nung nagsimula ang Kwaresma sa Ash Wednesday, huwag natin kalilimutan, hindi dapat nagsimula at natapos sa abo ang ating ginawang sakripisyo.
Baliwala ang abo kung walang pagbabago. Pinalakas natin ang debosyon natin eh. Kaya meron pa tayong mga pilgrimage, meron pa tayong mga bisita iglesia, meron tayong Stations of the Cross. Pinalakas natin ang debosyon natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong panahon ng mahal na araw. At sana itong Jubilee year natin ngayon ay hindi lamang po magpalakas ng ating debosyon. Dahil dumalaw kayo, meron pa kayong passport, nagpapapirma pa kayo, nagpapatatak pa kayo. Pero pagkatapos nun, ang tanong natin, ano nang nangyari sa iyo? Baliwala ang abo kung walang pagbabago. Sana ang isa pang iwan, hindi lamang ng Kwaresma, kundi ng Jubilee year na ito, ay ang paglalim, paglago ng ating misyon. From devotion to our Christian mission. Huwag lang tayo maghanap ng pag-asa, magbigay din tayo ng pag-asa. Hindi lamang po sa salita, kundi sa ating ginagawa. And I believe yan ang magiging pride ng bawat nanay. Yan ang magiging pride ng bawat magulang. Na ako, minsan sa aking buhay, ay nakapag-ambag ng pag-asa sa mundong ito. At yan ay ang aking anak na inalagaan, pinag-aral, binihisan, tinuruan. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa biyaya ng iyong ina, ang aming mahal na Birheng Maria. Siya ang aming patnubay, patungo sa daan na iyong itinuro at iniwan sa amin. Ang daan ng pagmamahal, ang daan ng pag-asa, ang daan ng kaligtasan. O mahal na Ina Birheng Maria, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa, si Jesus na aming kaligtasan at lakas. Turuan mo kaming maging katulad mo, hindi lamang sa pagsunod sa iyong anak, kundi sa tahimik na pagsasakripisyo para sa iyong anak. Mahal na Poong Jesus, mahal na Birheng Maria, samahan, patnubayan niyo po kami sa landas ng pag-asa, sa landas ng kaligtasan. Amen. Ang sarap maging inspired. Ang sarap magkaroon ng inspiration. Siguro yan po yung naging sharing po ni Father Hans, no? Tayo po, I'm sure, many of us here. Ikaw ba, Jay? Meron ka bang inspiration, Jay? Yung mother ko po, sa totoo lang. Yung mother ko po kasi talaga, para lahat ng ginagawa ko is para talaga sa kanya. Yan, ginagalingan ko sa lahat para sa kanya. Kasi ang sabi niya lang, makita lang kitang okay, okay din ako. Wow, sarap na marinig nun. Si Claring, meron ka bang inspiration ng Claring? Yes, siyempre po. Mother din. Siyempre, mother ko, as a solo parent talaga siya na kinaguyod. So, ayun, lahat saan siya nakakarating ng ibang lugar, magpaalila para lang mabuhay po kami. Kayo, ikaw, si El, ikaw, ano yung mga bagay na, alam mong, niingatan mo na huwag siyang ma-offend o masaktan? Ano ba yun? Ako po, dati ayoko po talaga sa bata. Pero dati pa po yun. Tapos, noong 2018, may pahabol si Lord kay mama na younger sister ko. Tapos yung mama ko lagi siyang galit sa akin na pinagbubuntis niya. So, Naglihan ka? ako pala yung nagigilihan niya. Kaya nung nakita ko yung kapatid ko, hala, grabe ko pong kamukha ko. Tapos, upon her growing up, lagi siyang, ako kasi very active ako, nagko-cosplay, pageant, and at kung ano-ano ko, rap, models, ganyan. Tapos siya, palagi siyang nanonood siya, bata pa lang, mga nag-cheer. Oh, wow. Stage mom. Tapos palagi niyang sinasa. Tapos yung napunta na ako dito sa Manila, kasi taga Quezon Province po ako. Sabi niya palagi sa akin, Ate, I wanna be like you. Yung younger sister pala ito. Tapos nag-audition ako before sa Viva. Sa Viva Max. Viva Max pala siya, di ko alam. Tapos sabi ko, maganda yung opportunity, maganda. Pero iniisip ko yung sinasabi ng kapatid ko, nag-e-echo sa isip ko na, Ate, I wanna be like you. Yan. So meron kang inspiration talaga. Kaya pag napanghinaan ng loob, parang tinitira pictures na to. Oo. Okay na ako. It's good always, meron kasi yung inspiration,
it gives purpose. At sana man lang, kasama din si God. Minsan, si God pa yung last sa atin pong naiisip na si God yung, I am doing this, or I'm not doing this because of God. So, yun po yung paaral sa atin madalas, no? Na let us also put God in our plans. So, nakakalungkot siya pa yung wala sa plano, samantalang siya, yung kanyang napakalaking plano, naroon yung pangalan mo sa gitna. Dito yung plano ko sa'yo, napakaganda. So siguro po, yan po yung ating always we try to remember. Despite the trials and tribulations in this earthly life, as pilgrims of hope, may we be like Mary, always trusting, always looking beyond the cross, a symbol of sorrow, but rather an experience of God's love and mercy.